Isang binibini na punong-puno ng pangarap. Ating masisilayan sa kwentong ito ang kanyang mga pinagdaanang pagsubok sa buhay. Ako, si Nova F. Bertuccio, bunso sa 12 magkakapatid na isinilang sa Barangay Laguna, Nauhan Oriental, Mindoro. Sa edad na 47 ay ako'y isinilang ng aking ina. Sabi nga ng iba, ako raw ang magbibigay ng magandang buhay sa aking mama. Ako ang tutupad ng mga pangarap niya. Kaya nga pala kami naging 1 dosena na mga anak sapagkat gusto ni Papa na pagdating ng pagtanda nila ni Mama ay may makakasama pa sila sa bahay. Naalala ko pa noong ako'y bata pa lamang ay mahilig ako sumama sa aking mama at papa. Kapag hindi ako sinasama nila ay umiiyak ako. Noong ako'y nagtapos ng senior high ay naisip ko kung magpapatuloy pa ba ako sa pag-aaral. Dahil naisip ko kung kaya ba ni mama pag-aralin ako. Yung nakausap ako ng aking tiyahin, kapatid ni mama, sinabi niya sa akin na nag-iisip raw si mama kung kaya niya ba daw akong papasukin sa kolehiyo. Hindi ako nakaimik at tumalikod na lamang ako na sabay ng pagpatak ng aking mga luha. Naisip ko na lamang noon na magtrabaho na lamang, ngunit tila ba'y may bumubulong sa aking tenga na mag-aral ako. Isang araw, kinausap ako ni mama na sa Minas na raw ako pumasok dahil mura lamang ang boarding house doon at mas makakatipid ako kaysa sa Kalapan. Kaya ang aking puso ay nag-uumapaw na kaligayahan sapagkat ito na yung pinakahihintay ko na sabihin ni mama. Kinuha ko ang kursong Bachillera pang Sekundaryang Edukasyon Major sa Pilipino sapagkat ito yung pangarap ko ang makapagturo at tumulong sa mga bata. Hindi madali ang mapalayo sa magulang, lalo na't ito yung unang beses na mapahiwalay sapagkat doon na ako titira. Nung unang gabi ko sa boarding house ay hindi ako makatulog at umiiyak ako, pero naisip ko na dapat kayanin ko upang makapagtapos ako ng pag-aaral. Isa kasi sa mga pangarap ko ang makatapos ng kolehiyo sapagkat kapag nakapagtapos ka raw ay may magandang oportunidad ang nakalaan sa iyo. Tuwing Sabado na umaga, maaga siyang umaalis upang bumili ng malagkit na bigas at pinapaghiling sa bayan ng Nauhan. Ako naman ay maagang gumigising, imbis na ako'y magpahinga o mag-cellphone sa umaga ay hindi. Kundi ang ginagawa ko ay maglinis ng bahay, pagkatapos ay maglalabas sa ilog ng aming mga damit ni mama. At saka ako maliligo para pagdating ni mama ay magluluto na ako ng kanyang ititinda. At siya naman ay mag-aarngiba ng Pilipit at kasama niya ang alinman sa 2 kong pamangking lalaki. Dahil nga sa kanyang pagsasakripisyo sa akin, ang tanging regalo ko lamang sa kanya ang mabigyan siya ng magandang buhay. At siya ang dahilan kung bakit ako patuloy na nag-aaral sa Universidad ng Mindoro. Hindi madali ang buhay estudyante sapagkat nariyan na ang pagtitipid para kumasya ang bigay na allowance ni mama. Minsan ay walang ulam at naglalakad papuntang paaralan. Swerte na lamang kapag may mabait na magpapasakay. Pero ganun talaga ang buhay. Kapag may pagtitiis at pagsusumikap, ay doon pa lang makakamit ang magandang buhay. Kaya sa mga katulad ko na nawawala na pag-asa na makapasok, ay malay mo, hindi pa ngayon ang nakalaan sa'yo, pero banta-banta dyan, baka ikaw naman ang sumunod. Kaya ikaw na nanonood at nakikinig, ang nais kong sabihin sa iyo na huwag kang titigil mangarap
hanggat hindi mo pa ito nakakamit. Hanggang dito na lamang, naway nagustuhan nyo ang aking kwento.